Sa akin nakasalalay ang kalutasan sa suliranin sa Akademya ng Wikang Kastila. Kailangan kong malutasan ang kagipitang ito. Hindi maaari ipagsawalang bahala ang mga kabataan. Magandang araw, Binibini. Ako nga pala si Don Custodio de Salazari Sanchez de Montedono, na mas madalas na pinatawag na Vena Tinta, palaging laman ng mga pahayag ni Ben Zaid. Aray! Ang mga Indio ay kinanganak upang sumunod, hindi para magutos. Mahal ko sila, subalit hindi dapat ipakita o purihin sapagkat magiging maramdamin sila na maaaring ikasawiin na. Iyan ang sikreto sa matugumpay na pamamahala, yari ng aking pasyon. Kaibigan, tingnan mo ang isang piso Mekihono. Nayaran ako ng mahal na si Frances. Mainam na ang pagkakadikit sa mga kartel. Kiko, kung aning na piso ang ibigay ko sa iyo, magkano naman kaya ang sa praile? Alam mo, ang mga praile ay may kagagan ng ganitong pagdasa ng mga tao. Ang kahati ng nagsipasok ay nanood at ang kalahati naman ay pinagbawalan ng mga praile. Tingnan mo, Kiko, ang mga taong iyan ay naparito dahil sinabi ng mga praile na huwag silang pumarito. Ang kalahati naman ay narito sapagkat nasasabi ang iyong mga kartel ay mahusay ngunit hindi na mabasa. Ang liham pastoral at isipan mo na walang nakakabasa niya. Kaibigan, sa palagay mo kaya, dahil sa pagtuligsa ni Padre Salvi ay maaari ako mawala ng hanap buhay? Marahil, Kiko, marahil lumihirap na ang paghahanap ng salapi. Ang hudyat ng isang putok ay huwag ninyo ikabahala. Ang general ay may utas niyan, ngunit huwag ninyong masasabi. Kapag sinunod yung aking utos, ay matataas kayo ng tungkulin. Hindi ba kayo papasok? Hindi kami nakaabot sa pagbili ng tiket. Mabuti ay may libre pa. Kami hindi kasi dadalo si Basilio. Alis ka! Ay ko nga. Paupuin mo muna si Gang Timotipo. Si Padre Irene, ayun oh. Oo, nakita ko siya sa likod ng mga tanghalan, nakikipag-usap sa mga artistang babae. Para silang servidor sa isang pansiteria Macau. Pinag-uusapan nila kung saan sila dapat isayaw. Mga hangal! Isip mo'y nakakaunawa ng Pranses? Hindi ko na kailangan tumingin sa malayo. May mas ligit na maganda pa sa kanila ang malapit sa akin. Ang kahulugan ng simbate sa mga utusan. Ang dulistik ay mga utusang dumikit. Ang iba ay walang galang. Akala ko maganda ang mga ugali ng mga taga-Europe. Ngunit ang mga pangyayari ay naganap sa Pransiya. Yan ang mga maamo. Kulit ang pinakamagaling, hindi mapag-alinlangan. Si Gertrude, hindi siya isang tunay na Olandes. Ngunit, hindi siya marunong umawit. Kung kayo ang mataas ay ang may magandang hugis. At saka walang karapat-dapat na maging artista. Ano ang mapapala ko sa pagmamasid sa mga top? Si Basilio ay hindi dumalo sa pagtatanghal dahil abala sa pag-aaral at pag-aalaga kay Kapitan Tiago at saka katubos pa lamang niya kay Oli.
Halos hindi na tumitigok ang kanyang pulso. Walang ganang kumain, pinagpapawisan siya ng malamig kung madaling araw. Talamak ng dason sa buong katawan. Maaaring bukas pakalawa ay mamatay siya na parang tinamaan ng lintik. Isang munting dahilan, sulak ng kalooban o pagkainis ay mamamatay na. Gaya ng Pilipinas. Ang lalong nagpapahina sa kanya ay ang panaginip, ang pagkatakot. Tulad ng pamalaan, Basil, pakinggan mo ako sapagkat mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras sa isiklab na ang himagsikan sa mamagitan ng bigyat ko. Bukas ay wala ng pag-aaral, ang pamantasan ay wala na rin. Wala kundi dugo at patayin. Nakahanda na kami at tiyak ang tagumpay. Kapag kami nagwagi, lahat hindi tumulong sa amin ay palagay. Ginoong Simon, Nasa aking kamay ang kalooban ng pamalaan. Magpasya ka, Basilio. Kasama ko si Kabisang Tales. Nasa ibaba siya at naghihintay. Pintuan ng Santa Clara at ikaw ang mumuno rito upang kunin sa kumbento si Maria Clara. si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nais kong iligtas siya. Nabuhay ako upang iligtas siya at tanging himagsikan ang nakipagbubukas sa pintuan ng mga kumbento. Ngunit huli na kayo! Huli na! At bakit? Sapagkat si Maria Clara ay patay na! Kasinungalingan! Totoo ang sinasabi ko, Ginoong Simon! Hindi totoo yan! Buhay pa si Maria Clara. Kailangan mabuhay si Maria Clara. Naduduwag ka lang kaya sinasabi niya. Hindi siya patay at ngayong gabi ililigtas ko siya. O bukas ay mamamatay ka. Ito ang liham ni Padre Henry tungkol sa nangyari ko. Namatay? Namatay na hindi ko man lamang nakita. Namatay na hindi ko na lamang buhay pa ako para sa kanya. Kawa-awang lalaki. Saan ka na ba, Paulita? Nangako kang mag-uusap tayo. Bado akong mapag-uusapan natin ang nangyari kagabi. Nasaan ka na ba, Paulita? Para sa iyo, binibini ko. Maraming salamat, Ate Melita. Hindi mo alam kung gaano mapanatataligaya. Sana'y ang gabi hindi matapos nang ikaw ang kasama. At ikaw ang lubos na nagpapasaya sa akin. Parehas tayo ng nararamdaman, aking Ginoo. Alam mo bang pag ako'y nasa ekspedisyon, ang mukha mong maganda ang nakikita ko. Kita ko pa kaya siya? Tara na, bumamara tayo. Isa gani. May balita ka na ba sa aking asawa? Wala pa din nakakapagbigay ng balita hanggang ngayon. Kinikinig. Isagani ako! Kailangan namin ang iyong tulong. Nahulog ang kaparin ko ni Paulita sa pagitan ng mga bato sa lagkasigan ng Milicon. Ha? Ituro mo sa akin saan ka pupunta. Ano man na nahuli ko yung kabayo? Sa may banda roon! Hindi. Kita ko na ngayon ang balik. Maraming salamat, Isagani, sa paghanap ng aking kabalit. Maiwan ka na muna namin dito, Paulita. Mangyaring sumunod ka na lamang sa amin. Sige po. Hindi ko lubusang ikakasal ang ating ali kay Juanito. Paulita. Pagtatapat sa seryoso. Ano iyon? Ako muna na. Walang makakaalam nito. Pangako. Luwalhati nawa kay Testigyo dahil sa kanyang katalinayan at pagkakalita para sa mga pinaka-unang puting kalooban. Ah! Narito na si Sagani! Araw-araw. Si Basilio,
Asa na ang inanyayahan natin sa halip na si Juanito? Sana'y nalasing natin upang magsabi na sa ilang lihim. Mahalagang lihim. Mga lihim. Ginoo, yan natin kay Cortesia ang mga luto ng manok sa pansit. Dagang ang lumpiang insik sa lamoy baboy ay patungkol pagkring irini. Patungkol! Tutol ako! Magkalumpating ka, Delio! Talumpati na naman ang natulungan sa kaso. Kung walang praile at walang Indio sa Pilipinas, ano ang mangyayari sa kahabag-habag na pamahalaang mapasakamay ng mga incheck? Galang nga po. Ngunit ano ang tungkol sa paghihimagsik? Natuklasan! Tila marami ang nasangkot. Sino ang mga sangkot? Mauuna na po kami at kami may pupuntahan pa. Punta ka ba sa hapanan ng dalaang? Masama ang lagay ni Kapitan Tiago, kaya hindi ako nakarating sa piging. Mabuti ka pumunta roon, ngunit kasapi ka ba sa samahan ng mga mag-aaral? Ako po ay nag-ambag. Umuwi ka at sunugin ang mga kasulatan na sa inyo. Si Ginoong Simeon po kaya? Walang alam si Simeon sa nangyari. Bakit ko mag-aamoy bangkay na si Kapitan Tiago? Dinadalaw na siya ng mga Tayong mga kasapi ay magbibilanggo. Hindi ka panipaniwala ngayon lang nangyari ang kabataan ay nabilanggo sa ngalan ng kalayaan. Wala tayong pakialam doon. Hindi natin tugunin ang magsiyasat kung saan may panangip. Dapat tayong pumalawan dahil andoon ang kadarangan. Pati ba ikaw? Ha! Naman lang kaya pa at naniniwasan mo kami. Mabuti at kayo'y naparito. Kayo ay aking dinadakip. Pati ba ako? Maasahan mo ako at sa ating pagtatapos ay aanyayahan natin ang ginawang ito. Maupo ka! Ginoong Isagani, mula sa binata ay narinig ko ang inyong sinabi. Hinangat ko na kayo makausap. Natutuwa ako sa mga kabanaang may sariling puro-puro. Kahit taliwas ito minsan sa aking puro-puro. Ayon sa sinabi mo'y nagdaos kayo sa isang apunan. Huwag sana kayong magkaila. Hindi po ako nagkakaila. Buti nagpapakilala ng pananagutan ninyo ang inyong ginawa. Hindi kayo nagsisisi. Dahil pinatawag kita upang makipaglinawan sa iyo. Sabi mo nga sa akin, hindi ba kita binigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa aking klase? Nagpapasalamat po ako sa inyo. Hindi ako nakikipagtalo at tinanggap ang iyong palagay. Sana ganun din po kayo sa akin. Huwag ninyo ipalagay na ako ay inyong guro. Ako ay isang preli at kayo ay Pilipino. Tuparin ninyo ang inyong mga tungkulin. Ano ba namin ginawa ang aming mga tungkulin? Tungkulin niyong pabutihin ang mag-aaral. Ako naman ang magtatanong, tumupad ba ang mga praile sa kanilang tungkulin? Oo, tinupad namin. Sigurado ko kayo, ihinahalangan nila ang mga ito. Ang karunungan ay binibigay lamang sa mga dapat ay may mabuting puso. Sige po, ako na po ay mamuna. Kung hindi ako dumating ang nagsabing magpakahinawa, ay dumanak na sana ang dugo ngayon. Halumpat mong daki si Basilio at kalubugin ang madagang aklat at aking papel. Hindi ko na kaya. Kapitan Tiago, kumising ka na. Kapitan Tiago? Kapitan Tiago! Nagsimula na ang magsikan. Ang daming nagsasakitan at napipinsala. Pati si Ernita. Nag-uumpisa ng sumiklab ang magsikan. Nagkaroon din ng putukan sa dulong bayan. Nahuli ba si Tadeo? Aba, pinarita siya. Huwag kayong salita ng malakas. Baka isipin tayo ay kasabwa. Kaya sinunod ang aklat na pinarami sa akin eh. Nabilanggo daw si Isagani. Kasi loko-loko yan si Sagani. Hindi naman sana mahuli kung hindi nagrepresenta mabuti nga sa kanya. Ngunit, paano si Paulita? Hindi siya na mawawala ng kasintahan. Marahil ay iiyak na lang sandali.
Huwag kami magsasabi. Tama. Ngunit sa palagay ko'y kagagawa to ng inchik na si Kiruga. Hindi ko makausap ng mga bilanggo. Paganda na lamang tayo. Maraming pwedeng nangyari. Ang tahiyan at kalapastangan ang pagkamatay ni Kapitan Tiago, hindi man lang siya nakapagkumpisal. Tama. O manhin, rinig kong hindi daw panalang pagkakahimlay ni Kapitan Tiago. Buhat na hindi nakapag-umpisal. Mabuti pa sana ako yung namatay upang ako ang makaranas nagdadaanan namin. Hermana Pensyang, kailangan kong tulong niyo kung paano mapapalaya si Basilio sa kulungan. Si Padre Camora lang alam kung makakatulong sa'yo. Halika, sasamahan kita sa kanya. Padre Camora, pwede po ba kami humingi ng pabor? Oo naman. Sige, maiwan ko muna kayo at aalis na ako. Padre, humihingi po ako ng tulong kung paano mapapalaya si Basilio sa kulungan. Oo naman. Sa isang kondisyon. Padre, wag po. Wag po! Anong ginagawa niyo? Wag! Totoo ang sinasabi na nakalaya na ang mga mag-aaral. Gaya ng inasahan ng lahat, si Makaraig ang unang nakalabas, samantalay si Isagani ang huli. Ngunit mas malala pa si huling nakalabas. Kaawang-awang si Basilio na nanatiling nakapilit. Basilio daw ay isang estudyante at alipin. Hindi siya dapat pakawalan. Paunanhin po, Kapitan. Pero isa raw po siyang estudyante na nag-aaral ng medisina at mabuting mag-aaral ayon sa kaniyang mga guro. Kailangan niya na lang ng isang taon na pag-aaral at pagtapos na siya. Sayang naman. Mas mabuti na mapanatili siyang nakakulong. Mas mabuting magdagdagan ng isang taon para maging mas mahusay siyang doktor at para hindi sabihin ng iba na wala akong pakialam pala sa bansa. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat. At hawak niyang mga libro ay para sa medisina na sinulat ng mga Kastila at wala siya sa kainan at wala siyang ginawa. Ito ay mas mabuti pa para ang parusa niya maging babala sa iba. Ganyan dapat ang mamahal na sakripisyo or ang isang para sa kabuti ng lahat. Sa hakbang ito, ikatama ko ang mali nating mga opisyal at iba pa. Pero Kapitan, hindi po ba kayo natatakot na sisihin ng iba? Bakit ako matatakot? Hindi ba ako may kapangyarihan? Hindi ako dapat pinidali sa korte ng isang alipin. Ang pinaka-importante sa akin ay aking konsensya. At wala akong bakit kung anong inisipin ng iba.
Hindi po ito importante. Nandyan ka dahil sa Espanya kaya't mas lalong bibigyan mo ng mabuting trato ang mga Pilipino para hindi sila magalit sa Espanya. Pinangako ninyo noong dumating kayo na mamahala. Kayo ng tama at mabuti. Ako ay mabibitiw na sa aking pwesto at mababalik nasa Espanya. Ang iyong mga sultan ay iyong mga ginawang pagsusulit. Kasi naman hay nako, hindi, okay lang yan. Ayos lang yan, Pekson. Ay sa wakas, nandito na rin ang walang katapusan bakasyon. Ikaw, Juanito, ano ang balak mo sa bakasyon? Ano na ito, mapipilitan na akong sumama sa tatay sa kanyang pangangalakal. Ikaw makaraig. Pupunta ako ng Europa, Isagani, Sandoval, mabuti ang kapasa kayo. Tiyak na makapasa rin siya. Ginoo, mayroon po akong dalang bagong balita. Ayan, sinong? Balita po galing sa Tiani. Tungkol saan? Tungkol po sa mahal ninyo. Sino? Sinahuli at Tandang Selo po. Ano ang nangyari sa kanila? Si Tandang Selo po, nawawala. Ano? Kailan ba ang nangyari kay Julie? Huli po. Ano? Huli po ay patay na. Ano? Bakit? Ano ang nangyari? Hindi na maaaring ipagpatuloy namin ang relasyon namin sa Gani. Hindi matatawaran ang pagkakamali niya. Nabilanggo siya. At hindi ko ulit sa isang lalaking mali at pagkatiyala sa lipunan. Sinisisi ng lahat. Tita, sana ay mapakinggan mo. Muna ang aking hiling. Ako ay matalino, maliksi, masayain, anak ng isang mayaman na mangangalakal. Mas mabubuti para sa iyo kung ako ang pagkakasalan mo. Kung sa bagay, mas komportable ang magiging buhay ko kung ikaw ang pakakasalan ko. Pad na sa pananim ang dako, ang parang nilipat na sa ibang dako. Ang baling wika ng ilan tungkol sa akin, kapag dumating ang isang nagngangalang Basilio, ay patuloyin mo agad. Ginong Simeon, ako ay naging isang masamang anak at kapatid. Hindi ko pinansin ang aking ina at ang pagkakahirap sa aking kapatid. Pinaruruhasan na ako ng Diyos. Oo, may katwiran ako. Nasa panig ko ang katwiran at karunungan sapagkat ang ipinagtatanggol ko ay ang kapakanan ng mga api. Salamat, binati, salamat. Ang kilos ay nabigo pagkat nilayman akong marami dahilan sa panlalamig ko sa kauli-hulihang sandal. Noon ay ako ang hari ng aking kalooban sapagkat umiibig pa pala ako ngayon. Wala na mahalaga para sa akin. Ito'y higit pa sa nitroglycerina. Ito'y may halong mga tinipon na puot at tinimpa, kawalang katarungan at mga pang-aapi. Ito ang kahuli-hulihang sandata ng mga manghingi. Lakas laban sa lakas at dahas laban sa dahas. Ngayong gabi, magdaraos ng isang piging at ang kamparan ito ang siyang ilagay sa gitna ng krus kung sinasadya ko ang pagkakagawa sa pagkakataong iyon. Sapat na ang liwanag sa puok, ngunit pagkaraan ng 20 minuto ay nalamlam ang kanyang liwanag at kapag may nagtangkang gumalaw sa mesa ay puputok ang isang kapsula sa loob. Kung ganoon po ay hindi na ninyo kailangan ang tulong ko. Ikaw ay may ibang tungkuling dapat gawin. Kapag narinig mo ang pagsabog, lalabas ang pangkat ni Kabesang Talis upang lubusin ang lungsod. Ikaw ay mamumuno sa mga taong baying hadlang lumaban. Dadalhin mo sila sa tindahan ni Coroga upang bigyan ng mga sandata. Sa lahat mga Indio, Mistisyo, Insip, Kastila, nararapat na baguhin ang lahay. Ang mga unang duwag ay magkabunga lamang ng mga anak na busabos. Natatakot ka ba? Sang-ayon ako. Ano naman sa aking kung pururihin ako o dusrahin? Hindi kinahabagan ng daigdig na ito ang inaapi. Ang mahirap ang mga babaeng mahirap. Ano ang tanatanawin kung utang sa sangkatauhan, gayon siya na may walang tinatanan na aksyon? Yan nga ang nais kong marinig.
Sa ganap ikasampu ay hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian upang tumanggap ng mga huling oras at sa ikasyam ay lumayo ka. Kawawa naman ang sinapit ng aking kaibigan si Isigani. Marahil kung hindi ako nakulong ay kasal na din kami ni Huli at ganap na akong magagamot. Sa wakas ay kakasal na ang aking anak sa magandang kagapamang Gomez. Salamat na lamang sa salaping ipinahiram na sa akin ni Simi at nagawa kong bilhin sa kalahating halaga ang bahay na ito. Kapitan Tiago! Si Paulita ay kakasal na pala kay Juanito Palaez. Kaawa-awa si Sagani. Oh, ang Ginoo pala ay naroon ng nilalakad. Dala ang kanyang lampara. Narito ang aking handog sa bagong kasal. Napakagandang ilawan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ari na ba namin itong magamit? Oo, bakit hindi? Sinagay niyo rin sa kainan. Hindi sila dapat madamay. Papasukin niyo ako. Iligtas ko sila. Hindi ka maaaring pumasok dito. Tignan mo ang suot. Papasukin niyo ako. Sabing hindi. Ito na sa eskolta. Madali. Pareha na iligtas na ni si Simon ang kaniyang sarili. Nararapat na rin akong mamalis. Ano ang ginagawa mo dito? Isagani, tara na. Umalis na tayo dito. Kaalis. Puntahan natin si Paulita. Iba na siya bukas. Ibig ko siya makita. Gusto mo bang mamatay? Isagani, kawaan ka ng Diyos. Aha, kailangan ko na agad maitala ang pangyayari sa naganap na kasalan. Ang pagbabayani ng Kapitan General ay hindi matatawanan. Gayon din ang katapangan ni Padre Irene. Pasensya na Ginoo. Hindi pinayagan na ilathala ang iyong pahayag sapagkat ayaw ng Kapitan General na may lumabas na kahit anong balita o kung sa nangyari sa kasalang kagabi. Hindi maaari ganong dahilan ay mayan tulad sa pagpatay sa isang anak na maganda at matapang na dalaga. Ang gayong karaming paghihirap ay hindi pwedeng walang nagtimpala sa Diyos. Ang mga tulisan ay nahuli at sinabi na ang may pakana ng lahat ay isang lalaki kay kamukha ni Simon sa kanilang pagkakalarawan. Simon, bakit kuminom ng lason? Maghintay ka, maghahanap ako ng lunas. Diyos ko, kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayaw ko mamatay sa dalawang kasamaan. Ako si Francisco mo Ibarra. Tawarin ka ng Diyos, anak. Alam niya na hindi mo ginusto ang lahat. Kung gayon, bakit hindi niya ako tulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lamang ang nakakagawa ng dakila. Salamat, Padre. Ngayon ay mapayapa na ang kalooban.